Ang sarap! Sarap. Luto mo to? Oo, luto ko yan, boy. Ang sarap ng tinola mo. Masarap, ah. no? Akong gumawa niyan. Ang sarap, the best ka magluto. Ang galing mo magluto. Siyempre, ako pa. Nasaan na yung manok ko? Johan! Johan! Uy. Nasaan yung manok ko? Anong manok? Yung manok ko nawawala. Manok mo? Tatanong ko pa, nasa manok mo eh. Sarap nga ng higop mo kanina sa sabaw eh. Noong mga bata pa kami, naaalala naming magkapatid na ang ulam lang namin ay asin. Nakakatawang isipin na sa pamamagitan ng asin ay naiiraos namin ang gutom namin sa isang araw. At kahit ganito lang ang ulam namin, masaya kaming magkapatid. Masaya kami na sabay kaming kumakain. Kahit asin lang ang ulam namin. Kaya noong lumaki kami at nakaluwag-luwag, ay bumili agad kami ng isang sakong asin para nang sa ganon ay maitawid na namin ang gutom namin ng isang taon. Ay, ako ba Ay, sige. Ay, ayaw mo? Sayang, sarap-sarap naman din ito. Ang tamis po. Wala, may ako na lang kainin. Ayaw mo eh. Sige, doon muna ako ha. Sige. Alam nyo ba mga idol? Na hindi ganito ang tamang paggamit ng kutsara. At kung ganito nga ang ginagawa nyo sa kutsara ay talagang mahihirapan kayo. Dahil nga mga idol, nakadisenyo ang kutsara sa ganitong paraan. Ang tamang ang paggamit mga idol ng kutsara ay dapat yung nakalubog na parte ay nasa itaas. Sa paraan nga na ito mga idol ay makakasandok na tayo ng maayos. At alam nyo rin ba mga idol na hindi ganito ang tamang paggamit ng tinidor. Dahil pag ginamit natin yung flat side ng tinidor ay talagang wala tayong makukuha. Ang tinidor ay mayroong 4 na tusok at ito dapat ang ating ginagamit sa ating pangsandok. Ngayon mga idol, alam nyo na kung paano gamitin ng tama ang kutsara at tinidor. Ano ang pinagkaiba ng taong nahulog sa 13th floor at saka yung taong nahulog sa 2nd floor? Siyempre sa 13th floor, patay. Oh, Sa 2nd floor, pilay. mali. Paano mali? O sige, paano? Yung taong nahulog sa 13th floor. Oh. Bug! Sabi nga ba nun ha? Sige, 2nd floor. 2nd floor. O sige, paano? Ito yung 2nd floor. 2nd floor. Ano yan? Bug! O sige, ito. Ito, may tanong ako sa'yo. Oh, Paano naman pag yung tao nahulog sa 100 floor? 100 floor. Oh. Ang taas nun ah. O paano nga pag nahulog sa 100 floor? Sige, tanong Aba, kita. hindi ko alam. O sige, paano? Ganito yan ha. 100 floor. Oh, Taas yan ha. Nahulog. oh. Ah! 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 Bug! Diba? Sige po. Ay. Uy! Di pa ako nakapagbayad ah. Huwag ka nang magbayad. Di naman niya alam eh. Tsaka, kasalanan niya yun. Kailangan ko bumalik. Kuya, yung sukli ko. So ngayon mga idol, susubukan natin mag-survive ng isang araw. Gamit lamang ang piso dito sa Baguio. Alam namin mga idol na hindi ito magiging madali para sa amin dahil wala na nga kaming mabibiling pagkain sa halaga ng piso. At habang nag-iisip kami ng plano mga idol ay biglang nahulog ng kapatid ko ang piso. Agad nga namin itong hinanap mga idol. Ngunit lumipas nga ang ilang oras na paghahanap ay hindi pa rin namin makita ang piso. At isa lang ang ibig sabihin nito mga idol, hindi ulit matutuloy ang ating video. Noong nakaraang araw nga ay binalak naming magkapatid na takbuhin ang Pampanga papuntang Baguio. At nung nakita nga namin kung gaano kalayo ay hindi na namin itinuloy. Pero ngayong araw mga idol ay buo na ang loob namin na tapusin ang aming nasimulan. Ngayong araw mga idol ay tatakbuhin na namin ang Pampanga papuntang Baguio dahil nga naniniwala kami sa kasabihang walang imposible sa taong nagpupursige. At habang ang tumatakbo kaming magkapatid ay bigla kaming pinulikat at sa oras nga na ito mga idol ay sobrang sakit ng paa namin kaya hindi na naman tayo matutuloy. Bakit letter S yung nasa damit ni Superman? Eh Superman nga eh, kaya S.
Mali. O sige, bakit pala? Kasi naubusan ng medium size. Sige, ito naman. Ano naman ang tawag sa asong laging nasa inuman? Asong laging nasa inuman? Meron bang ganon? Oo, meron. O sige, ano pala? Eh di, pulutan na!